Saturday, tayo po ay nasa Athens, Greece. So, ito po yung sinasabi sa Acts 17:29 to 31. Ito po yung parang gospel statement ng Acts 17 nung nagsasalita si Paul sa Areopagus. So, kung matatandaan po natin, galing sa Thessalonica, si Paul po ay may mga nakaaway na Hudyo at sila ay bumaba ng Berea. Tapos, yung mga taga-Thessalonica na mga Hudyo, dumating din sila ng Berea at inusig din si Paul. Kaya, hinatid si Paul na nauna siyang hinatid ng mga kapatiran papuntang Athens. So, Athens is Greece. So, ito po yung sinasabi nung nagsalita si Paul sa Areopagus. So, being then God's offspring, we ought not to think that the divine being is like gold or silver or stone, an image formed by the art and imagination of man. The times of ignorance God overlooked, but now he commands all people everywhere to repent because he has fixed a day on which he will judge the world in righteousness by a man whom he has appointed. And all this he has given assurance to all by raising him from the dead. So yan po yung gospel statement ng ating passage last week. So, ito po yung mapa, ito po yung ruta ni Paul sa kanyang second missionary journey at yung last week po is nasa Athens. So, makikita niyo po yung may yellow na arrow na mahaba. So, yung dulo niyan is nakaturo sa Athens. So, kung matatandaan niyo po last week, ang Athens po ay madaming religion. Madaming Diyos-Diyosan, madaming sistema ng paniniwala. So, isa po sa paniniwala na nakita natin yung mga Epicurean at saka yung mga Stoic. So, yun po yung mga unang nakasalubong ni Paul sa palengke. Pero nung inimbitahan niyo sa Areopagus, yung Areopagus po is doon nagsi-share ng kanilang mga paniniwala yung lahat ng paniniwala kasi mga philosophers po yung hindi naman po philosopher kundi gusto nilang napapakinggan yung mga bagong paniniwala. So kaya po doon sa Areopagus, yun yung place para magsalita yung mga at naimbitahan po si Paul. So mapapansin po natin dito sa statement na to na okay po lahat, tinatanggap po ng Areopagus yung kanyang statement, maliban na lang nung nabanggit niya na itong last part. And of this, he has given assurance to all by raising him from the dead. So, isa pong laganap din sa Athens is yung tinatawag na Docetism o yung tinatawag na, basta ang Docetism by essence is ang espiritu ay mabuti, ang katawan ay masama. So kung ganun yung isa sa mga ruling na paniniwala, so bakit may resurrection? Bakit may raising of the dead? So tabu sa kanila yung mabubuhay muli ang patay. Yun lang yung isa sa mga prevailing na paniniwala sa Athens, Greece. So ngayon po, yun po yung last week. Ngayon po is nasa Acts 18 na po tayo. So i-remind pasensya na po, binabaan ko lang yung aircon. So, i-remind ko lang po tayo kung ano yung magandang balita. So, kung ano yung pinaglalaban ni Paul. Diyan po, dahil sa dire-diretso ang acts na parang recording ng history is na isasantabi natin kung ano yung pinaglalaban ni Paul. Ano yung mini-mission ni Paul. So, galing po sa Romans 10:9 to 13, ito po yung
statement ng gospel sa Book of Romans. So, because if you confess with your mouth that Jesus is Lord and believe in your heart that God raised him from the dead, you will be saved. For with the heart that one believes and is justified, and with the mouth one confesses and is saved. For the scripture says, everyone who believes in him will not be put to shame. For there is no distinction between Jew and Greek, for the same Lord is Lord of all, bestowing his riches on all who call on him. For everyone who calls on the name of the Lord will be saved. So, in essence po, ito po yung gospel. Na kung sino man ang maniniwala kay Jesus at sa kanyang ginawa ay may kaligtasan at may buhay na walang hanggan. So sa Tagalog po, kung ipapahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay tinuturing na matuwid ng Diyos. Nagpapahayag naman siya na sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan, ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapahiya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil, iisa ang Panginoon ng lahat at siya'y masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So ito po ay reminder na ang gospel po ay tungkol sa buhay, kamatayan, at mga pangako ni Jesus. Siya po ay nangako ng buhay na walang hanggan. Siya po ay nangako ng kapatawaran sa kasalanan. At siya po ay nangako na dadalhin niya tayo sa langit at bubuhay niya tayo galing sa kamatayan. So yun po yung gospel, na tayo ay inaanyayahan ng Diyos na sumampalataya sa kanyang bugtong na anak para sa kaligtasan natin. Okay, so punta na po tayo sa Acts 18. So Acts 18, verse 1. After this, Paul left Athens and went to Corinth. And he found a Jew named Aquila, a native of Pontus, recently come from Italy with his wife Priscilla, because Claudius had commanded all the Jews to leave Rome. And he went to see them. And because he was of the same creed, he stayed with them and worked, for they were tent makers by trade. And he reasoned in the synagogue every Sabbath and tried to persuade Jews and Greeks. So sa ating pong pasahe, makikita niyo yung priority ni Paul na ipalaganap yung gospel. Yung po talaga yung rason kung bakit nagpapatuloy at nag-persevere si Paul sa kanyang ginagawa. So Paul's priority is the gospel and work for his own sustenance using his trade craft. So sa mga pagkakataon po na wala pong resources si Paul, siya po ay nagtatrabaho para sa kanyang pangangailangan. At sa pagkakataong ito, si Paul ay pinagpala dahil may nakita siyang mga katulad niya. So, tent makers. So, ang sinasabi ng Bible is, usually, pag tent maker ka, ikaw yung nagdi-deal sa leathers. So, siguro yung leather ginagamit sa tent, hindi katulad sa tent ngayon. Yun po, nakita po ni Paul si Priscilla at saka si Aquila. Okay? Si Paul is blessed by company who has the same trade as him and also believed the gospel. So yun po ang sinasabi ng study Bible at ng iba pa na ang mga Kristiyano na nakilala nila si Jesus, narinig nila ang gospel sa Rome. Okay? So, sa archaeology po ito, na sa history, may record ng mga actions ni Emperor Claudius na namuno sa Rome ng AD 41 hanggang 54. So, nakasulat po doon na ang Jews ay laging nagiging source ng kaguluhan, itong mga Hudyo.
So Jews constantly made disturbances at the instigation of Chrestus. That is the reason why all the Jews were expelled from Rome. Ang sinasabi po ng mga Bible scholars na yung naka-record na Christus doon is most likely na si Jesus Christ. Ang pinag-aawayan ng mga Kristiyano-Hudyo at saka mga Judaistic Jew ay si Christus, which is most likely maling pagkakaintindi kung anong pangalan ni Christ. So, ang rason kung kaya nakita ni Paul sa Corinth, itong si Priscilla at si Aquila is lahat ng Hudyo pinalabas ng Rome. So, ang masasabi diyan from Italy. So, ang Rome ay nasa Italy. So, pinalaya sa Italy lahat ng Hudyo. So, nakasulat po yan sa history na ganyan ang nangyari. So sa ating pong mapa, makikita po natin sa may yellow na arrow na ang Corinth ay malapit lang sa Athens. So galing Athens, bumaba si Paul ng Corinth. So ito po yung mga makikita natin sa ating pasahe. Yung mga makukuha natin na yung si Paul ay nag-exercise ng bivocation. So ibig lang po sabihin na si Paul ay nagtatrabaho ng dalawang trabaho. So, Paul preach and teach. So, yun po yung pangunahin niyang trabaho. Pinipreach niya at tiniteach niya ang gospel. At the same time, nagtatrabaho po siya para kumita para sa kanyang mga pangailangan. So, this has been Paul's practice when no congregation of believers can support him. So, yun po yung ginagawa ni Paul para lang maiusad yung gospel para siyempre kailangan kumain ng nagpi-preach. So it is acceptable but not ideal. So ito po ay katanggap-tanggap kung wala na, kumbaga plan B lang ito, hindi ito yung dapat normal. So dapat sinusuportahan ng mga kongregasyon ng nagtuturo. So makikita din po natin dito sa ating basahe na mayroong persecution na nagmula sa gobyerno. So, government persecution. It seems that not only Paul but other believers also start evangelism within synagogues and the gospel divides believers from unbelievers. So, nakita po natin sa ating basahe na pinalayas ang mga Hudyo galing sa Italy. Pinalabas sila ng Rome at Italy dahil sila ay laging nag-aaway tungkol dito kay Christus o sabihin na lang natin kay Jesus. Yun yung conclusion ng mga scholar na itong laging pinag-aawayan nila. So, kaya po pinalaya sila ng Rome. So, it seems that the tension in Rome exceeded what the government is willing to tolerate due to the claims of Jesus Christ that He is the Messiah. So, yun naman po lagi pinag-aawayan, di ba? Si claim ni Jesus Christ na ako ang Messiah na nakasulat sa inyong aklat, sa Scripture. Ang buong Old Testament ay nagtuturo sa Messiah para sa mga Hudyo at kiniklaim ni Jesus na siya yon. So, may mga naniwala, may hindi naniwala. Ang problema lang ng mga hindi naniwala ay nakabase sa Scripture. Nagagamit ni Jesus Christ at nagagamit ng mga disipulo ni Jesus Christ ang Old Testament para patunayan na si Jesus nga ang Messiah. At sa panahon nito, sa ating passage is lahat na lang sila pinalayas. Lahat ng Hudyo. Kristiyano man at Judaistic na Jew ay pinalayas sa Rome. So, kaya nagkita si Priscilla at Aquila at Paul sa Corinth. So, patuloy natin sa ating passage. When Silas and Timothy arrived from Macedonia, Paul was occupied with the word, testifying to the Jews that Christ was Jesus. So, nung dumating na si Silas and Timothy, si Paul ay occupied with the word. So, testifying to the Jews that Christ was Jesus. So, yun naman po yung claim ni Jesus Christ, yun po talaga yung
kinukumbinsi ni Paul ang kanyang mga kasama sa sinagoga, mga kapareho niyang Hudyo. So yun po lagi yung main priority ni Paul. And when they opposed and reviled him, he shook out his garments and said to them, "Your blood be on your own heads. I am innocent, for now on I will go to the Gentiles." So ang sinasabi ni Paul, so ang shaking of garments or shaking of dust from your garment is judgmental para sa isang Hudyo. Ito yung gesture of judgment na ang sinasabi nga ni Paul, your blood, kayo nang bahala sa buhay nyo. Inosente ako sa buhay nyo, pinaliwanag ko na sa inyo yung magandang balita at ayaw nyong tanggapin. Na si Jesus ang Misaya na nakasulat sa inyong Biblia. So from now on, I will go to the Gentiles. So pupunta na daw si Paul sa mga Gentiles. So ang ginawa ni Paul sa verse 7, and he left there and went to the house of a man named Titius Justus, a worshipper of God. At nasaan po ito si Titius Justus? His house was next door to the synagogue. So pagkatapos sabihin ni Paul na bahala kayo sa buhay nyo, kayong responsable na hindi niyo tinanggap ang gospel, pumunta siya sa kapitbahay. Sa next door lang. No? Sa verse 8, Crispus, so si Crispus, the ruler of the synagogue, siya yung tagapamahala ng sinagoga, believed in the Lord. Naniwala sa gospel. So together with this entire household. And many Corinthians hearing Paul believed and were baptized. So nagpabautismo po yung lahat ng naniwala sa Paul. And the Lord said to Paul one night in a vision, "Do not be afraid, but go on speaking and do not be silent. For I am with you, and no one will attack you to harm you, for I have many in this city who are my people." Ang sinasabi ng Diyos kay Paul sa vision ay, huwag kang tumigil dahil marami akong mga tao na ililigtas dito sa Corinth. And they stayed a year and 6 months. So teaching the word of God among them. So ang unique po sa Corinth ay siya ay port city. Kumbaga siya po ay sari-sari ang kultura. So para pong Dubai, sabihin natin Dubai or Abu Dhabi, na naghahalo-halo po yung lahat ng kultura. At may reputasyon po ang Corinth na hindi maganda. So, madami pong bisyo. So, nandun po yung bisyo. Madaming bisyo sa Corinth. At pag sinabing Corinthianite, ibig sabihin is ng babae or something. Ganon yung reputasyon ng lugar. So, ito po ay makasalanang lugar, pero merong mga Hudyo doon na nagpatuloy na sumusunod sa Judaismo nila at merong base si Paul na pagsisimulan kung saan ipapahayag ang gospel. So, makikita po natin sa ating passage na Paul's love for the Jew was still in display, that he offered the gospel to them first. So, ganun po lagi si Paul na pinapakita niya ang pagmamahal niya sa Jew, sa mga Hudyo, na in-offer muna sa kanila ang gospel bago pumunta sa mga Gentile. Not only that he loved the Jews, but they are also the one who would understand the gospel because they have the scriptures. So ang Old Testament po isang katibayan na si Jesus ay tunay sa kanyang mga salita, na tunay ang kanyang claim na siya ang Messiah. So, Gentiles who are familiar with Judaism and Jews who are familiar with their scripture also were able to grasp and believe in the gospel. So, sino po ba yung mga hintil na makikita mo sa malapit or nasa loob ng synagogue? Sila po yung mga Gentile din na familiar sa scripture. So, pag doon si Paul naghahayag ng gospel, sila yung mga tao na makakaintindi dahil alam nila yung background. Alam nila na ang
ang buong Israel ay naghihintay sa Misaya na kanilang tagapagligtas. At nang dumating si Jesus, nag-claim siya na siya ang Misaya, pero ayaw nilang tanggapin. Ngayon sa ating pasahe, makikita natin na Paul holds the unbelieving Jews accountable on their rejection of the gospel. So nakita na your blood be on your own head, sabi sa verse 6, I am innocent, from now on, I will go to the Gentiles. So hindi tinanggihan niyo ito. Kaya kayo ang responsable sa kaparusahan na naghihintay sa inyo. So when he was rejected at the synagogue, he taught at a believer's house beside the synagogue. So hindi naman siya lumayo. Nasa kapitbahay lang siya at nakikita siya at naririnig siya ng synagogue na nagtuturo sa bahay malapit sa sinagoga. So God comforts Paul that God will accomplish salvation among the many people of Corinth through Paul's teaching and encourage Paul to persevere. Yan sinabi sa verse 9, di ba? Do not be afraid, huwag kang matakot, but go on speaking and do not be silent. So patuloy kang magsalita at huwag kang tatahimik. For I am with you and no one will attack you to harm you, for I have many in this city who are my people. So gagamitin si Paul para magligtas. Ang sinasabi ng Diyos, marami akong tao dito sa syudad na ito. Sa syudad ng Corinth na makasalanan. Maraming tao ang Diyos. Nagagamitin niya si Paul para marinig ang magandang balita at mga taong ito ay maniniwala. At tunay nga, no? Verse 11, he stayed a year and 6 months teaching the word of God among them. So, ang ating pong matututunan ang aking pong mga natutunan na i-share ko sa inyo is sa ating pasahe sa 5 to 11 is Paul's love to the Jews is the gospel. Ang pagmamahal ni Paul sa mga Hudyo ay ang magandang balita. So he held them accountable for their rejection of the gospel and he left them. But he only went far enough where they could still see him and hear him. So many believed, both Jews and Gentiles in Corinth, and the church gathers at the house beside the synagogue. So para po sa atin, no? Ang tawag dyan, yung McDonald's, either McDonald's or Jollibee ang mauna, pero yung McDonald's o kaya Jollibee na susunod is katabi lang or malapit lang. So parang ganun po ang nangyari. Pero yung kay Paul naman is yung pagmamahal niya sa mga Jew is umalis man siya sa synagogue, is malapit lang siya. Nakikita siya ng mga Hudyo at saka ng mga Hintil, ng mga Jews and Gentiles sa Corinth at naririnig siya. So, yun yung yun yung ginawa ni Paul, ano, na hindi siya lumayo. Hinuhold niya accountable ang mga Jews sa kanilang rejection, pero nandiyan lang siya sa malapit. In case na makonvict ang mga Hudyo at mga Hintil na maniwala sa magandang balita, nandun lang siya sa kabilang bahay. So, next is the value of preaching and teaching. So, at God's command, Paul persevered in preaching and teaching in Corinth. And through his preaching and teaching, God is saving Jews and Gentiles. Being regularly fed by the word of God is proclaiming salvation to the unbelievers and at the same time affirms and builds up believers. So, at God's command, Paul persevered in teaching. So, meron pong assurance or comfort para kay Paul na magpatuloy dahil alam niya na ang Diyos ay gumagawa ng kanyang pagliligtas gamit ang pagtuturo at pagpipreach ni Paul. So yun po yung encouragement kay Paul na magpatuloy. Hindi naman po siguro na dahil nagka-vision si Paul ng ganito is walang kaguluhan. Siyempre kinatry po ng mga Hudyo
na labanan ang gospel. Lalo na yung mga hindi naniniwala o gusto nila yung works righteousness na religion. Kaya po lalabanan po nila yung gospel. Okay, pero yung comfort ni God, yung encouragement na galing sa Diyos ang nagpupush kay Paul para manatili. At gaano katagal siya sa Corinth ay napakatagal niya, 1.5 year. So being regularly fed by the word of God is proclaiming salvation to the unbelievers. And at the same time, affirms and builds up believer. So parang katulad po ng ating Bible study na tayo po mga naniwala ay nangako na magtitipon-tipon, pag-aaralan ng Bible, kukunin ang mga leksyon na matututunan natin sa gospel, sa Bible, iintindihin natin lalo ang gospel galing sa ating pinag-aaralang passage at isa sa buhay natin. So, kung may mga invite tayo, nalalaman nila ang gospel. Nalalaman nila na may kaligtasan kay Jesus. At sa atin namang mga naniwala na is na-affirm yung ating paniniwala at nadadagdagan ang ating kaalaman para mamuhay ng maayos bilang isang tagasunod ni Jesus. So sa verse 12, but when Gallio was proconsul of Achaia, the Jews made a united attack on Paul and brought him before the tribunal. So malamang po ito is pagkatapos na ng 1.5 year, so nagtipon-tipon ng mga Jews para atakihin si Paul. So saying, this man is persuading people to worship God contrary to the law. So contrary to the law. Ang akusasyon ng mga Jews is, itong tao na to is, hinihikayat niya na sumamba sa ibang Diyos na laban sa batas. Pero ito ay batas ng Judaismo, hindi batas ng Rome. So kung malalaman nyo, galing mo sa kabilang teritoryo ng Rome, napakadaming Diyos, napakadaming rebulto, napakadaming Diyos-Diyosan ang nasa Athens. Tapos dito, sa kabila lang, sa kapitbahay lang, sa Corinth, inakusahan ng mga Hudyo, si Paul, na kinukumbinsi niya yung mga tao na sumamba sa ibang Diyos. So hindi yon ang batas ng Rome. Ang Rome is, bahala kayo kung anong Diyos ang sambahin nyo, basta minsan sa isang taon, mag-aalay ka ng insenso kay Caesar. Yun yung Rome. Yung Rome ay nagtotolerate ng lahat ng religion, basta isang beses isang taon is mag-aalay ka ng insenso kay Caesar. Pero dahil mayayaman mga Hudyo, mga businessman ito mga Hudyo, meron silang special na connection sa Rome. Kumbaga, dahil nga magugulo sila masyado pagka sinasabihan mo na mag-alay ka ng insenso kaya na. So, hindi na pinipilit ng Rome na mag-alay ng insenso ang mga Hudyo. At sa panahon na ito, yun nga, yun, nangyari na gusto nila na i-persecute ng government si Paul gamit yung law ng Judaismo. So verse 14, but when Paul was about to open his mouth, Gallio, ito yung proconsul, ito yung in charge sa Corinth, Gallio said to the Jews, if it were a matter of wrongdoing or vicious crime, O Jews, I would have reason to accept your complaint. Kung krimen yan, kung malalang krimen yan, o siguro pagnanakaw or wrongdoing na nakakapekto sa community, may rason si Gallio na tanggapin charge ng mga Jews, yung akusasyon ng mga Jews tungkol kay Paul. Verse 15, but since it is a matter of questions about words and names and your own law, see to it yourself. Pero kung mga salita-salita lang yan at saka yung mga sarili niyong batas, kayo na. Huwag nyo na akong guluhin. I refuse to be a judge of these things. And he drove them from the tribunal. So pinalabas po sila sa court. Hindi in-entertain ni Gallio ang kanilang akusasyon kay Paul.
And they all, verse 17, and they all seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him in front of the tribunal. But Gallio paid no attention to any of this. So, yun po. Yun ang nangyari. So, this is the time. So, ito po yung background nitong passage na ito. Now, this is the time when Christianity was seen as just a Jewish sect and has not been distinguished by the Romans as an entirely different system, belief system, and is not perceived as a sect. So kaya po yung kanina po nakita natin na pinalayas ni Claudius yung mga Hudyo dahil magugulo sila. Dahil lagi silang nagdedebate tungkol sa kay Christus. So maling pagka spelling ng pangalan ni Christ. Yun po yung kaguluhan kaya pinalabas sila sa Rome or sa Italy. Dito naman sa ating passage, makikita niyo na hindi inalaw ni Gallio na guluhin siya ng mga Hudyo para hatulan si Paul concerning sa law ng religion nila. So, kasi po yun nga po yung tingin ng Rome na itong mga Christians na ito ay just a Jewish sect. So, parang labanan lang ng Pharisee at ng Sadducee. So, hindi pa na-distinguish na separate ang Christianity. That is why the Roman leaders sometimes refuse to judge religious matters between Christian and Jews. So the Jews tried to solve this politically, that they were appealing to the authority of Rome to interfere in religious matters and persecute Paul. So hindi po nila magamit yung kanilang scripture laban kay Paul dahil ang lahat ng nakasulat sa scripture ay nagtuturo sa mga claims ni Paul kung sino si Jesus Christ. So nagagamit ni Paul yung buong Old Testament na patunayan na si Jesus ang Messiah. Yun po yung hindi nila matanggap na hindi nila maprotektahan ang kanilang religion dahil ang kanilang scripture o ang kanilang Bible ay nagtuturo kay Jesus bilang Messiah. At naipapaliwanag ito ng maayos. Kaya po nag-resort sila na gamitin yung Rome para i-persecute si Paul. Katulad din po ng paggamit nila sa Rome para i-crucify si Jesus Christ. So makikita po natin na ganun yung mga bagay-bagay, hindi ganun kalinis. Lalo na sa mga bagay-bagay ng paniniwala o ng religion o ng gospel o ng Bible. So, okay? So while Rome expelled the Jews because of religious troubles, Gallio of Achaia refused to judge and entertain the Jews. So ang iniisip ko po, sa tingin ng mga ruler, ang importante naman sa mga Roman ruler ay mag-keep ang peace within the Roman territory. Yun lang yung ano nila. So yung magugulo yung mga Jews sa Rome, pinalabas lahat ng Jews. Dito naman sa Corinth, magsisimula pala yung gulo, hindi na in-entertain ni Gallio. So hinayaan niya na, kayo na, isolve nyo na yan. So makikita natin sa verse 17 na they all seized Sosthenes, the ruler of the synagogue, and beat him in front of the tribunal. So Sosthenes, the ruler of the synagogue, later became a Christian. So malamang sa pagkakataon nito is na-frustrate sila na hindi nagawa ng ruler of the synagogue na akusahan si Paul sa court ng Rome. So makikita po natin sa 1 Corinthians 1:1 na nandoon si Sosthenes at kasama na siya ni Paul. Okay? So makikita niyo na dalawa na yung sa passage natin sa chapter 18, dalawa na yung ruler of the synagogue. Yung isa, si Crispus, yung kanina nakita natin na naniwala na, naging Christian na. So manamang si Sosthenes, yung pinalit kay Crispus. At ang mga Jew ay na-frustrate kay Sosthenes dahil hindi niya, siguro, kumbaga, si Sosthenes yung in charge sa synagogue. So si Sosthenes din yung malamang magpa-file ng kaso kay Paul. Pero hindi in-entertain
Gallio. Okay? So, ang learnings natin dito sa chunk ng passage nito is yung protection ng Diyos. God's protection. God protected Paul from all attacks for the time given to him to preach and teach the gospel until it is fulfilled. So, nakita mo natin yung sinabi kanina na poprotektahan ng Diyos si Paul hanggang masave ng gospel, ng Diyos sa pamamagitan ng gospel, yung mga tao na itinakda ng Diyos para maligtas. So, the Jews managed to bring Paul for trial in Roman court in Corinth on false charges, yet they were not entertained. So, hindi lang naman po milagro ang ginagamit ng Diyos. Gumagamit din po ang Diyos ng providence. Yung mga pagkakataon na hinihipo ng Diyos ang puso na para sa pabor ng cause ng gospel. Okay? So, ito din po isa sa maintindihan natin na the gospel is scandalous. So, skandalo ang gospel. Siguro naman po alam natin na nalaman na natin sa pag-share na hindi madaling i-share ang gospel. So, a man's belief is his own foundation. Kung anong pinaniniwala ng tao, yun yung kanyang pundasyon. So, turning away from false belief to the true gospel will damage current relationships and social structure of the person and those around him. So, nakita po natin to sa synagogue, no? Usually, nakailang synagogue na tayo na pinuntahan na pinroclaim ang gospel na nagso siya ng division dahil sa iskandalo ng gospel. Kasi nga, ang ina-address ng gospel is yung core belief, yung foundation ng o paniniwala, yung pinanghahawakang paniniwala ng mga tao. So, pag naniwala ka sa gospel, hindi mo maating na magstay sa current relationships na against sa pamumuhay na tinuturo ng magandang balita. So ito po yung nakikita natin nangyayari. So the ruler of the synagogue in Corinth believed and left the synagogue. So ito po si Crispus. And the replacement was unsatisfactory to the Jews, so they beat him up and he later became a Christian. So ito naman po si Sosthenes na pinalit kay Crispus. Tama ba? Ano po Crispus? Si Crispus yung ano. Okay. Yung isa pa. So the replacement was unsatisfactory to the Jews, so they beat him up and he later became a Christian. So one has to really see Jesus is worth more than everything we think we have. So ito po yung paniniwala kay Jesus. Na makita natin na si Jesus ay mas mahalaga pa sa lahat ng ating pinangahawakan. So, minsan meron sa mga kapatiran or sa mga nakilala niyo na dati na Kristiyano na kinailangan pang magdaan sa matinding sitwasyon bago tanggapin ang gospel. 'Di ba? Kasi kailangan ang pagbabago ng ating puso is pagbabago din ng ating affection. Minsan may mga kaibigan tayong hindi na lagi tayong dinadala sa kasalanan na hindi na natin pwedeng maging kaibigan at hindi na tayo, pwede naman maging kaibigan pero hindi na tayo sasama sa pagpapatuloy sa kasalanan. So, ganun po maintindihan natin yung heaviness na yung gospel ay iskandalo para sa maraming tao. Pero at the same time, ito rin po ang ating kaligtasan. Kaya po tayo ay nagpapatuloy. So sa verse 18, after Paul stayed many days longer, and then took leave of the brothers and set sail for Syria, and with him Priscilla and Aquila. At Cenchrea he had cut his hair, for he was under a vow. And they came to Ephesus, and he left them there, but he himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. So pagkatapos po ng Corinth, nag-sail na sila for Syria. So, puntahan po natin. So, yung galing po Corinth, nagsisail sila sa papuntang Syria. Yung Corinth po, yung may araw sa kanan. Yung Syria po is yung region kung nasaan yung tatlong araw. Yung Corinth ay nasa kaliwa, yung nag-iisang araw sa kaliwa. Yung Syria is yung region na may tatlong araw sa kanan. Okay? So,
set sail for Syria at dinala niya si Priscilla at Aquila. At sa Cenchrea, pinutol niya ang kanyang buhok dahil meron siyang sinusunod na vow. So, pero pagdating sa Ephesus, sa verse 19, is iniwan niya na si Priscilla and Aquila. So, si Priscilla and Aquila is, malamang ang nangyari dito is, iniwan nila sila sa Ephesus para doon sila mag-establish ng kanilang business. Okay? So, but he himself went into the synagogue and reasoned with the Jews. So, kahit sa Ephesus, pumunta si Paul sa synagogue para makipag-discussion sa mga Hudyo. At dito naman po, positive ang reaksyon na na-record ni Luke. When they asked him to stay for a longer period, he declined. But on taking leave of them, he said, I will return to you if God wills. And he set sail from Ephesus. So nagpatuloy siya papuntang Syria. So, after a long time of preaching and teaching the gospel, Paul left Corinth along with Priscilla and Aquila to minister to another place while heading back to Antioch. So, Paul was practicing Judaism. So, nakikita po natin, may vow si Paul. So, Paul was still practicing Judaism in a way that is not against the gospel. So, hindi po isinantabi ni Paul ang Judaism kasi ang Christianity or ang gospel is ang nagpo-complete sa religion ng Judaism. Kumbaga kung ikaw ay Hudyo at member ka na at ang iyong paniniwala ay Judaism, ang gospel ang nagpo-fulfill sa lahat ng promise ng Diyos sa Judaism. So Paul is still practicing Judaism in a way that is not against the gospel, as he was recorded to cut his hair as a fulfillment of a vow in Cenchrea. So, kasi po ang sabi ng mga Bible scholar is maaari na si Paul ay under oath na nagpanata ng may pasasalamat sa Diyos sa proteksyon na binigay sa kanya ng Diyos sa Corinth. So, yun yung sinasabi ng Bible, Study Bible at ng ibang komentary na si Paul ay nag-take up ng Nazirite vow para sa kaligtasan niya sa Corinth. At itong vow na ito is kailangang gupitin mo ang buhok mo tapos within 1 month ay pumunta ka sa templo. Parang ganun yung nangyari. So, kaya nga nung nakipag-discussion siya sa Ephesus, sa mga Jews is nag-ask sila na magstay longer ay hindi niya ginawa. Dahil kailangan niyang pumunta ng Jerusalem. So this is the first time that Paul went through Ephesus. He went to the synagogue to preach to the Jews and the Gentiles. So kahit dumadaan lang siya sa Ephesus, is nagkaroon na kaagad na church sa Ephesus. So maalala natin na ang church ay ang grupo ng believers. Hindi siya building, hindi siya kundi ito yung pagtitipon ng mga kapatiran na pare-pareho naglagak ng pananampalataya kay Jesus. So nagkaroon po kagad ng church. Dumaan lang si Paul, nagkaroon kagad ng church sa Ephesus. So he left Priscilla and Aquila in Ephesus to establish their livelihood. So mag-establish ng kanilang business, and they also hosted the church there. Yung po sinasabi ng commentary na si Aquila and Priscilla ay nag-build up ng business nila sa Ephesus at the same time sila yung nag-host sa church. So makikita po natin dito na Paul depends on God if he were able to see the brothers and sisters in Ephesus. Then he visited Jerusalem church. Then to Antioch in Syria. Then he visited the churches in Galatia and Phrygia. So ito po yung makikita natin sa mga susunod na verse, di ba? Verse 22, when he landed in Caesarea and greeted the church.
he went up and greeted the church. So makikita po natin sa mapa, nasa baba ang Jerusalem, kung ang sinasabi sa ating passage, verse 22 is, he went up and greeted the church. Ang rason po dyan is ang Jerusalem, ang temple sa Jerusalem at ang Jerusalem mismo ay laging paakyat. Ito po ay nasa taas ng bundok. So kahit saan po sa mapa, pag papunta ka ng Jerusalem, ang lagi sinasabi ng Bible is, went up and greeted the church, so in Jerusalem, and then went down to Antioch. So lahat, ang Jerusalem po is pinaka-elevated sa lahat ng lugar sa Israel, kaya po lagi ang Bible, went up to Jerusalem ang sinasabi. So after spending some time, he departed and went from one place to the next through the region of Galatia and Phrygia, strengthening all the disciples. So ito po yung mapa. Caesarea, yung port na may yellow arrow. Then, paakyat ng Jerusalem, which is nasa baba. Jerusalem sa Judea. Then, bumalik siya na Antioch. Pagkatapos nun, yung Phrygia and Galatia. So, nandyan yung Tarsus, yung hometown ni Paul, Derbe, Lystra, Iconium, Antioch, Pisidia, dinaanan niya pabalik. So, hindi lang po nagtatanim ng simbahan si Paul, binibisita niya rin po kung buhay pa. At saka, ministeryohan niya din po. Dahil po si Paul ay missionary, at the same time, pastor. So, para siyang parang may bigat sa puso niya na yung mga simbahan na itinanim ng Diyos gamit ang kanyang ministry ay mahal niya. So, ganun po yung nasa puso ni Paul. So, learnings po natin is Paul's diligence. Paul's diligence, yung pagsisigasig ni Paul. So Paul makes the most of every opportunity for the gospel, yet he doesn't lose in touch with the big picture. So ang sinasabi ko lang po dito is, si Paul is minamaximize niya yung oras at lugar na kung nasaan siya. Pero hindi po siya nawawala sa kanyang ruta. Okay? Yung missionary route na sinet niya para sa kanyang sarili at binless ng Diyos ay tinapos niya. So he left Aquila and Priscilla to help the congregation that was gathered in Ephesus, and he proceeded with his missionary route. Isa pa po makikita natin dito is yung accountability ni Paul. So Paul visits the old churches such as Jerusalem and Antioch to share with them both the joy and hardship of his mission, and opens them up for the opportunity to help in the furtherance of the gospel. So makikita din po natin to kahit sa mga missionary ngayon na meron silang base church o merong sending church. So sa ano po ni Paul, sa sitwasyon po ni Paul, ang sending church ay ang Antioch. Antioch, yung mataas na yellow arrow sa right. Yan po yung sending church ni Paul at ni Barnabas. Pero naghiwalay na si Paul at si Barnabas, so si Paul na lang at ang kanyang team. Okay? So makikita po natin na yung accountability ni Paul, na sinasabi niya kung ano ang inaccomplish ng Diyos sa kanyang missionary travel. So ganun din po sa atin, no? Hindi naman po na yung mga may sinasabi sa simbahan na hindi lang yung misyonero ang responsable sa nangyari sa mission, kundi yung mga nagpadala sa misyonero. So kumbaga ang tawag diyan is mission partner, na kung saan may misyonero na ipinadalang church, ang church din po ay parang may interest na mag-succeed yung misyonero sa kanyang mission na ipalaganap ang gospel. So, si Paul is nag-display siya ng accountability sa Jerusalem at sa Antioch sa pamagitan ng pagbibigay sa kanila ng balita o ng report kung ano yung nangyari. So, yung pagbisita ni Paul sa Jerusalem is doon niya kinumpleto yung kanyang vow, yung kanyang Nazirite vow, na kung saan hindi ko alam kung susunugin mo yung buhok or something, or basta ganun po yung merong Nazirite vow
na kinumpleto ni Paul. Si Paul pa rin po ay nag-exercise ng Judaism na kinumpleto ng gospel. Hindi po siya entirely na hiwalay. Kumbaga, ang gospel ay ang nagliligtas, pero yung kultura ng isang Hudyo ay heritage ng isang Hudyo. Lahat ng hindi laban sa gospel ay pwedeng i-adapt. So, yun po yung nakita kong sa mga binasa ko sa ginawa ni Paul sa kanyang ano. So, verse 24, now a Jew named Apollos, a native of Alexandria, came to Ephesus. So, iniwan po ni Paul si Priscilla at Aquila sa Ephesus. Tapos may dumating sa Ephesus na si Apollos na galing Alexandria. So, Hudyo po siya, pero galing siya Alexandria. So, Alexandria po ay nasa Egypt. He had, verse 25, 24, Ephesus, he was an eloquent man. So, magaling po siya magsalita, competent in scripture, maalam sa Biblia. He had been instructed in the way of the Lord. And being fervent in spirit, he spoke and taught accurately the things concerning Jesus, though he knew only the baptism of John. So, he spoke, nagsalita po siya at nagturo accurately ng mga bagay concerning Jesus. Hindi tungkol kay Jesus, kundi yung mga bagay nagtuturo kay Jesus. At ang last na alam niya ay yung baptism ni John. So verse 26, he began to speak boldly in the synagogue, but when Priscilla and Aquila heard him, they took him aside and explained to him the way of God more accurately. So ano ang kulang kay Apollos? Yung magandang balita ni Jesus Christ. Yung gospel ang kulang kay Apollos. And when he wished to cross, so sa verse 26, nung nakumpleto na siya, na nalaman yung gospel, na i-relate niya yung Old Testament sa gospel, so nalaman niya na kung paano i-explain yung way of God more accurately. So, nung pinaliwanag ni Priscilla and Aquila sa kanyang gospel, so na-explain sa kanya yung way of God more accurately. And when he wished to cross Achaia, the brothers, yung buong church, encouraged him and wrote to the disciples to welcome him. So when he arrived, he greatly helped those who through grace had believed. For he powerfully refuted the Jews in public, showing by the scriptures that Christ was Jesus. So nung una, sa verse 25, ang tinuturo lang ni Apollos ay mga bagay concerning Jesus. Sa verse 28, ang ginagawa ni Apollos is showing by the scripture that Christ was Jesus. So, nakita niyo po yung pinagkaiba noon dahil sa gospel. So, Apollos is a believer of God and is learned in the Old Testament. And he is fervent in teaching and proclaiming the things concerning Jesus. So, quotation mark, the things concerning Jesus, except he doesn't know about Jesus. So, ang ginawa po ni Priscilla and Aquila completed the knowledge of Apollos by sharing to him Jesus or the gospel. So, Jesus and the gospel is the fulfillment of all the promises in the Old Testament. So now Apollos, having the complete knowledge of the gospel, was more empowered to teach. So isipin niyo po yun, no? Yung mga unang Kristiyano, yung mga sabihin natin, mga nagtuturo noong unang panahon, nangyari din po ito sa similar case po yung nangyari sa church history, na yung ibang magagaling magturo is hindi pa nila nakukuha yung buong New Testament. So meron pong may mga magagaling magturo sa lugar na ito na hindi pa sa kanila umaabot yung mga writing ni Paul. Meron naman po iba na yung gospel lang yung alam nila. So marami pong situation na ganun, na kulang yung kaalaman. Pero dahil alam nila yung gospel, na-defend nila ng maayos at na-refute nila yung
Judaism at iba pa mga huwad na paniniwala. So Apollos, having the complete knowledge of the gospel, was more empowered that when he decided to go to Corinth, the church in Ephesus encouraged him and vouched for him. So he was used by God in Corinth to proclaim Jesus in the Old Testament. So makikita po natin kasama nagamit ng Diyos si Apollos pabalik ng Corinth kasi ninais niya na pumunta ng Corinth. So sa 1 Corinthians 1:12 mababasa natin si Apollos sa 1 Corinthians 3:6 at saka sa 1 Corinthians 16:12. So ito po yung mapa nandito sa Ephesus, si Priscilla at Aquila, yung right side yung right yellow arrow, nandyan si Aquila at Priscilla nang dumating si Apollos. Ang ginusto ni Apollos ay bumalik ng Corinth, which is sa region ng Achaia. Okay, ang ating pong mga learnings is gift is nothing if there is no gospel. So makikita po natin na yung magaling man magsalita ay hindi kumpleto kung wala ang gospel. So since Jesus has already finished his work, Scripture or the Old Testament was fulfilled in Jesus Christ. So Apollos was speaking boldly about what the Old Testament is pointing to, but he was only aware of the baptism of John. So ang nalalaman niya lang is hanggang sa baptism ni John. So what a blessing for him to know Jesus Christ and believe him as he was the fulfillment of God's promise. So yung pagnanasa ni Apollos, makikita sa pagtuturo niya na gusto niya, tinuturo niya ang mga tao gamit ang Old Testament papunta sa Messiah. At nakumpleto siya nung sinabi ni Aquila at Priscilla, pinaliwanag ni Aquila at Priscilla ang gospel ni Jesus Christ. So a loving rebuke. Aquila and Priscilla rebuked Apollos privately and thus helped him comprehend the gospel. So it takes discernment if mistakes in teaching are opposition to the gospel or merely a lack of knowledge. So in the case of Apollos, it is just he does not know yet. So case ng ignorance. So merely a lack of knowledge. Hindi siya opposed sa gospel. So minsan po, applicable po itong bagay nito sa atin. Kasi minsan po na may maling sinasabi or may kulang na sinasabi is kung hindi tayo nagpa-practice ng maayos na pamumuhay in following Jesus Christ, is malamang mga away tayo dahil mali yung sinasabi. So minsan po may mga kapatiran na masyado silang stricto, tsaka mabilis mag-point out ng mali. So minsan yung ibang tao is kulang lang yung kaalaman nila. Hindi naman sila against sa gospel, kulang lang yung kaalaman nila. So kailangan po natin ng sa pag-share po natin ng gospel, sa pakikipag-discuss po natin sa mga tao, sa pakikipag-change po natin ng ating faith, kailangan din po natin ng discernment kung kailan tayo magiging kailan natin i-correct publicly or kailan natin i-correct ng privately lang na maayos. So, a loving rebuke kay Apollos na ginawa ni Aquila and Priscilla. Okay, and another thing na pwede nating makuha dito sa passage natin is God uses learned people to edify the church. So, di ba, mababasa natin sa Bible na madaming binigay ang Diyos sa simbahan. So, isa po ito sa binigay yung teachers and preachers and evangelists. Di ba? Na Apollos became useful to the ministry in Ephesus because his knowledge of the gospel is complete. And the church in Ephesus testified to his faithfulness when he left to Corinth. So nagamit po si Apollos sa Ephesus at nagamit din po siya sa Corinth dahil siya po ay gifted. So may gift po ang Diyos sa kanya para magturo at mag-preach.
So, dito pa na po nagtatapos ang ating so balik lang po natin sa gospel. So, importante po na ang pinaglalaban ni Paul, so isa lang po to sa way ni Paul ng presentation ng gospel, Romans 10:9-13. Ito po yung shinare niya kay ito po yung pareho nilang paniniwala ni Aquila at Priscilla. Ito rin po yung pinapahayag ni Apollos. So, ito naman is yung pagpapahayag ni Paul sa Rome na kung ipahahayag ng iyong bibig na si Jesus ay Panginoon at buong puso kang sasampalataya na siya ay muling binuhay ng Diyos, maliligtas ka. Sapagkat sumasampalataya ang tao sa pamamagitan ng kanyang puso at sa gayon ay itinuturing na matuwid ng Diyos. So, importante po yun, no? Ang pananampalataya natin kay Jesus ang ginagamit ang rason ng Diyos kaya itinuturing niya tayo matuwid. So nagpapahayag naman siya sa pamamagitan ng kanyang bibig at sa gayon ay naliligtas. Sinabi nga ng kasulatan ng sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapapaya. Sumasampalataya kay Jesus, hindi mapapaya. Kaya't walang pagkakaiba ang katayuan ng Hudyo at ng Hintil, iisa ang Panginoon ng lahat at siya ay masaganang nagbibigay sa lahat ng tumatawag sa kanya. Dahil sinasabi sa kasulatan, maliligtas ang lahat ng tumatawag sa pangalan ng Panginoon. So let us pray. Father God, maraming salamat Panginoon sa inyong pagliligtas sa pamamagitan ng pagpadala niyo kay Jesus. Na muli siyang nabuhay siya dito sa mundo, lumakad siya ng walang kasalanan at namatay siya sa krus bilang kabayaran ng aming mga kasalanan. At muli niyo siyang binuhay at siya ay umakyat ng langit at nasa kanang kamay niyo. Salamat Panginoon sa pagpapadala niyo kay Jesus. Salamat din po Banal na Espiritu sa paghahayag ng magandang balita sa aming mga puso gamit ang Biblia. Kayo po ang mag-bless sa amin na maintindihan ito at paniwalaan at panghawakan ito, Lord. At amin pong i-apply sa aming buhay. Hindi po kami mahiya na ipaliwanag sa iba ang aming pag-asa kay Jesus kung saan kami nananalangin. Amen.